definition, leadership, influence. Okay, sabi nga ito, what so because it do it. Kasi gusto niya. Okay? Inagaw hindi lang may kapag gano'n na ship natin na intindihan niya katulad ko leader. Can you imagine na isang message mo lang doon sa grupo mo wala silang choice kundi umattend ng training? Kasi naipakita mo sa kanila gaano ka-importante yung training. Ano yung purpose, bakit kailangan nating umattend. Okay, this is a part ng leadership. So andito yung leader mo. So doon mo mapapansin kung nasa yung leadership mo is fit doon sa ginagawa natin. Kasi simple lang, leadership is the ability to persuade someone to do. Gawin mo to. Okay? So what you wanted him to do, yun yung gusto mo. Because gusto niya rin gawin. Kasi may nakita rin siya na purpose. So pag ganun po ang magiging estado ng relationship nyo between you and your downline, sabi nga, results perform kasi sarili. So productivity is in both parties win. Okay, so kasi alam rin sila ng grupo nila, ng left and right nila, ng leader nila. So napakalaking part, okay, nung disiplina ini-impart natin sa kanila. Okay, so yung po yung leadership. Sabi nga, the function of leadership is to produce more leaders, not more followers. So hopefully sana ganun po yung maging set up ng relationship natin sa leadership na ina-apply natin. Okay, parehas natin gusto yung ginagawa. So more on ano lang naman yan, pagpapakita po ng purpose dun sa tao. So leadership is the core of MLM business. Without leadership, hindi po tayo maging successful sa negosyo na to. Kasi wala kang choice kung hindi mag-handle ng left and right. We start sa dalawang leaders na talagang we treat them as a family. Okay? At hopefully sana yung pagka-treat natin hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag. At lagi ko pong sinasabi na bigyan mo ng opportunity, okay, yung tao na maintindihan yung ginagawa natin. Okay? Yan naman pag nakita yung purpose, hindi mo kailangan utusan yan. Kikilos yan. Sabi nga, a good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well and to help those who are doing well to do even better. Sabi ni Jim Rohn. No? So ganda po ng ating definition na yun. So leadership is the cornerstone of building an effective and solid organization. So can you imagine, no? Kapag gumawa ka ng isang building, laging apat po. Apat yung poste, no? So dito diniscuss ko, no? So we start doon sa apat na linya. At totoo lang ako kasi sa reveal natin we discuss yung 4-line. Doon tayo we start, no? Tama Tama. Pag na-create mo yung apat na linya, 100% po yan. Okay? Then bigay mo yung ano mo, divide mo yung schedule mo 1 week at 1 week sa isang grupo. So may establish mo talaga. Okay? Yung pag-build ng empire sa negosyo na to. Okay? So grabe po, no? Ang ganda ng ano niya. Sabi rito, no, leaders are made, not born. Ako naniniwala dyan sa ano na yan. So, start to develop yourself through training. Ikaw muna. Start mo develop yung sarili mo. Tapos, gawin mong impart mo sa kanila. Sabi nga, mauna ka lang para at least alam mong safe. Ako, tama rin yung prinsipyo ko. Prinsipyo yun, no? Like example, ganito. Sige, ako muna yung attend kay engineer. Tingnan ko muna yung ano niya, yung how the way kung paano siya magturo. Kasi pag nakita mo maganda, saka mo ibibigay yung information doon sa mga leaders mo. Pwede yun pwede yun. So start to develop. Importante ikaw, okay? Meron nga akong experience na umattend ng rebuild. Siya muna bago yung leader niya. Ang sabi niya sa akin, actually ako lang engineer kasi gusto ko munang makita bago ko i-impart sa aking grupo. Tama naman siya. Okay, so leaders are not made, not born. So wala, of course, sino ba naman ang magaling na agad? Ako po hindi naniniwala doon kasi based on my experience, kailangan talaga tiyaga ka may tiyaga kang mag-aral. Okay? At hindi rin ako naniniwala doon sa gifted na matatalino na isinilang. Hindi po, nagamit lang nila ng tama yung kanilang brain. Okay? Katulad po ng mga anak ko. Hindi naman sila sinilang na champion We are sacrificed a lot sa training. Kaya sila naging successful. At hindi po ako naniniwala na malalaman mo yung isang information without encountering them or hindi mo siya nabasa. Hindi ako naniniwala doon, no? Lahat ng meron tayo is yan ay naging part ng experience natin. So expose yourself to experience. Expose mo yung sarili mo sa training. Mas marami kang alam. Tandaan niyo po yan. Sabi nga, before you are leader, to successful about growing yourself. Okay, improvement na naman, no? When you become a leader, successful about growing others. So, grabe, no? So, start develop yourself through training. Walang iba po na hindi ho pwede kasing may kasabihan
before na inan ang ilagay mo sa ilalim ng unan yung book. Tapos parang papasok sa yung idea doon yung libro, idea ng libro sa isip mo. Parang parang hindi, parang something. Pero nung bata ako, ginagawa ko po yun Every time na mag-exam kami, lahat ng libro, inuunan ko. Pero sabi ko dati before, totoo siya. Pero yung nag-aaral, pero sabi ko, inaaral ko pa rin pala Na-realize ko lang nung badang medyo may edad na ako. Okay, kailangan pala basahin mo rin yung libro. Ganun din ito. Hindi ho pwedeng sabihin mo sa leader mo na umattend ka ng training. So, in one of the business, you can be a leader. If, okay? If be an empty cup. We are so blessed. Kasi may mga training program ang company na nagbigay sa atin ng mga karagdagang kaalaman. Imagine yun, no? So, talagang ayaw po ng one-off na maligaw tayo sa ginagawa natin. So, ginagawa niya yung best niya. Okay? So, yung part niya. Okay? So, sabi nga, the ability to learn the most important quality a leader can have. So, be an empty cup kasi kapag sobrang dami na ng kaalaman, okay? Favor sa'yo yun. Pero sabi nga, ang kailangan kasi is yung yung kumbaga sabi ko nga, hindi ibibigay sa'yo yung isang bagay na hindi mo kailangan. Okay? Kaya lang sabi ko nga, kung may mga opportunity, nag-invite sa'yo o may training tayo, okay, nabigyan ka ng opportunity, pwede mo naman hindi yan hindi ka ma-send ng link, pwede naman human. Pero kung na-send ka ng link, lagi mo i-consider, binigyan na naman ako ni Lord ng assignment. Kasi sometimes we fail, kasi nga, we consider na, alam ko na yan. No, sino ba yung nagbigay sa'yo ng information? Huwag mo i-consider yung tao. Si Lord, may purpose sa'yo. Bakit kailangan umattend? Ang problema kasi, masyado tayong, ayun nga, acne. Sabi nga sa word na acne, alam ko na yan. Wala ho kasi sabi, learning is a continuous way of continuity ng life is learning hindi ho pwedeng matapos yan. Hindi ho pwedeng matapos yan kasi yung plano ni Lord hindi pa tapos Pag kasi tapos na yung plano ni Lord, hindi mo na kailangan mag-aral. Tapos na So hanggang buhay ka at hindi pa tapos ang plano sa'yo ni Lord, kailangan mong mag-impart ng learning. Yun po yung importanteng principle laging matches. So 135 participant na tayo. Nadami pa yan. So before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Sabi ni Jack Welch. Ang ganda nung niya, ang ganda sinabi niya. Okay? So the name of the game is not to sign up alone. No? Sometimes we fail kasi pagka sign up, wala na tayong goal plan doon sa leaders natin. Yun po yung babaguhin natin. Okay, pagkasali niya, bigyan yung idea. Ito yung mga dapat gawin para kumita, para matupad yung pangarap mo rito. Bigyan mo lang siya ng idea, tapos syempre, hindi mo naman control yung paggalaw niya. Ang importante, makita niya yung mga kailangan gawin. So, building an organization will make your network marketing business a big-time business. Kung mag-start tayo na mag-build ng organization, pero sometimes sabi ko nga, dadaan pa rin naman tayo doon sa qualifying kung sino yung mga leaders na talagang tatagal. Pero dapat lahat, yung fair, yung pagkabigay natin ng information para at least lahat binigay natin yung idea. Kung sino yung sasabay, okay lang, qualified. Hindi lahat pwedeng yumaman Nandun naman tayo sa prinsipyo na gano'n. No? So hindi lahat fit mag-training o hindi lahat willing mag-sacrifice. Hindi lahat kayang i-enjoy yung hirap na daraanan natin. Okay, so hindi lahat. Pero sabi ko nga, preparation is a great opportunity para sa ating lahat. For preparation purposes. Na para yung hirap hindi masyadong maramdaman kasi prepare ka naman Okay, so the name of the game is not to sign up alone. Okay, so ang goal natin, mag-build ng organization. So pagtulong-tulungan natin, kompleto na ang lahat ng kailangan para makapag-build ng leaders. O ang kailangan na lang natin is dumaan sa proseso. Yung mismo proseso, huwag nating madaliin Para lang yung pagja-jogging. Hindi naman pwedeng pagka-jogging mo, 1 week pa lang sasali ka na sa marathon. It takes time para ma-build yung muscle. Okay? So dito ganoon din. Yung confident kasi ang binibuild natin dito. Okay? Kaya medyo kailangan natin ng patient. Patient, yun ang importante sa buhay. So to build an organizations, you need leaders. So what we need to do is to create yung individual na distributor as a leader. Kaya naman yan. Pag nagka-left and right na yan, leader na yan. Grow a leaders, grow the organization. Yung target natin, yung goal natin is yun nga, mag-grow yung mga leaders natin para mag-grow din yung organization natin. Duplication, no? Nasa law of leverage business tayo. So what we need to do is to leverage ng mas mabilis. Pero wag mabilis na walang sistema. Kailangan may sistema para talagang matagal yung labanan, matagal yung samahan. So to build an organization, kailangan natin leaders. Kailangan ma-emphasize natin yan. Okay? So where do we find leaders? Okay? Binibig Lord yan.
binibigay ni Lord yan, leaders. Pag binigay, i-create mo. Gawin mo leaders. Through experience, isama mo. Ipakita mo yung kailangan. Mabilis naman mag-adapt ang tao. Okay? Ang tao kasi tawag na nyo. Ang tao dito is neural mirrors. Neuron mirrors. So, ito yung ito yung principles na kapag lagi mong ginagawa ang isang bagay, para siyang mirror na naduduplicate niya isang bagay, laging ginagawa. Okay? So, naduduplicate yun. Kumbaga na parang nagiging automatic sa sarili mo. Okay? Wait, what do you call that one? Mirror. Okay, yun yung tawag namin doon. Duplication, naduduplicate niya. Okay? So, check ko na lang. Leaders, grow leaders. Okay? Kung everyday may activities, everyday may ginagawa, mag-grow at mag-grow yan. So, wag lang tayo mainip. We will try. Patient lang importante. Okay? So, kapag naumpisa na, tuloy-tuloy na yan. Okay? Mag-grow at mag-grow talaga yan. Okay? So, the growth and development of people is the highest calling of a leader. So, development of leaders. Kaya lang sabi ko nga, how can you develop yung ibang tao, ikaw mismo, wala doon sa kung ikaw wala rin kung kumaga wala ka rin ginagawa sa sarili mo. So we start doon sa sarili natin. So we are proud dito sa ating 142 participant because they are trying 143. Okay? Na talagang ma-enhance yung mga sarili nila. So leaders attract leaders. Okay? Likes attracts like. Normal yan. Tandaan nyo po, ang gustong makasama ng mga leaders ay leader din. Kasi alam naman nila na kung ako bibigyan ng pagkakataon, bubuo ako ng team ng basketball. Gusto ko, kung bubuo rin lang kasi ang goal mo mag-champion magagaling na kayo. Magagaling na may discipline. Okay? Hindi naman yung magagaling na may attitude. O part yun hindi naman magiging leader kung walang attitude. Di ba? Yun ang unang ini-improve So kung bibigyan ka ng pagkakataon na makapag-create ng grupo, leaders attract leaders. So pero kailangan maging ikaw yung leaders kasi ang ganda ng ang bilis kasi ng yung alam niyo yung adjustment. Kapag leader ka, ang bilis mo mag-adjust Okay, sa bawat sitwasyon. So tapos ang dami mo pang way, okay, para ma-solve yung isang problem. Okay? Kasi leaders kayo. Kaya ang sarap kasama ng leaders kasi hindi kayo mauubusan ng idea yung mga gagawin. Tapos makikita mo talaga pag leader yung leader, talagang grabe pag nagkaroon ng problema, solusyon agad, okay, adjust agad. Ganun ka, yung iba pag hindi leader, give up agad yan Pag nahirapan, give up agad. At ang leaders, grabe po, ang daming way. Okay, para po, okay, so, am I a leaders already? So, tinatanong yan to, am I parang something like that? Leaders ka na ba? So, am I willing to pay the price to become a great leaders? Okay? So, ikaw nakakaalam nun Pero sabi ko nga, kailangan lang continuous, learning. Importante po yan. Okay? So, ayan po. So, leadership is all about empower people, inspire people, lead change, and share a vision. Okay? So, empower people. Okay? Ito po, may counter may ibang definition yung empower. Okay? Empower. Huwag yung ini-empower mo. Yung parang something na inuutos-utos. Hindi yung ganun, So, inspire mo siya. Napaka-motivate mo siya. Okay? So, lead the change. Kailangan ang goal mo may mangyayaring pagbabago sa buhay nila. So nandito tayo sa negosyo na may kakayahan tayo. Okay, na baguhin ko yung sitwasyon na meron sila. So share yung vision mo. Okay? Start mo doon sa short term, 6 months from now, ano yung nakikita mo. Okay? To 1 year, 2 years. Okay, tuloy-tuloy yung vision importante 'yon. Ang importante sa buhay. That is all about leadership. Okay? So ayan, so are you learning? Okay, so type number 8. Kung kayo po ay medyo may nakukuha ng mga basic idea. Success with leadership. Ayan. Ito, ang ganda nitong graph na to. Ang ganda sana i-discuss nito lang. So, yung effort, sa umpisa, 100 effort, pero mapansin mo, okay, yung income growth mo is mababa. Okay? So, habang tumatagal, okay, yung effort mo, nawawala, pero yung income yung nag-gain Nakita nyo to, ayan. Nakita nyo, di ba? Ito yung from the start, ito yung effort mo. Mapansin mo, pag binaba mo siya, yung start ng kulay red, ito yung income growth mo. Wala siyang income, Okay, pero habang bumababa habang tumatagal, bumababa yung effort Nakikita mo yung dulo nung Pero tingnan mo, itaas income. So, sa umpisa may pain, equivalent siya habang matagalan to, effort, lumalaki. So,
percent yung effort, walang income. Kasi nakikita pa lang tayo ng leaders. Kaya yun po yung sabihin nito, success with lead. Okay, so hindi po pwedeng sa umpisa may ano agad may giginawa agad. So I promise you, may pain sa umpisa. Lahat yan daraanan, expenses, pagod, puyan, yan. Pero at the end of the day, pag na-duplicate ka na, pag nag-leverage ka na, ayan, grabe, nag-i-enjoy ka na. Sometimes, nasa Japan ka, okay, nag-i-enjoy. May mga bino. Pero grabe po, enjoy ka sa Friday, malaki check. Ay, yan yung success with leadership. So, mag-great leader, pag-usapan natin. Ang gandang isalimbawa ng Eagle. Okay, kasi pinaka-powerful. Okay, ikaw nung bagyo para hindi niya maramdaman. Ang matalino to. Okay, so a great leader start of a great follower. I'm proud. So, especially, alam nyo, nakakita ko sa mga participant, mga earner na, mga Hall of Fame na, mga resulta, kotse may bahay. Pero alam nyo po, overwhelming yung feelings ko kapag nagkakaroon ako ng attender na resultado na. Okay? Kasi doon mo ma-appreciate na sometimes yung great leaders start as a givers. Tangan mo lang, hindi pwedeng hindi pwedeng i-consider na alam na natin lahat Kaya we're out sa mga na nandito sa sacrifice, okay, para makinig. Kasi yun, pinapakita nyo na you're a true leaders. Kasi sometimes, hindi naman lagi, pero ayan, nagiging followers din kayo. Okay, nakikinig din po kayo. Ayan. So, ayun po, great leaders is a great follower. A great leader are good listener. Ayan, isa to sa mga napakagandang attitude na kailangan nating i-develop. Okay? Kung may nagsasalita, makinig ka lang kasi mo na maintindihan makikinig. Sabi ko nga po, sa diniscuss natin to dun sa yung selling, effective selling technique. Okay, so naman, okay, yung identifying, building relationship, identifying the need before the solution. To identify need, siyempre, ma-identify isang tao kapag nagtanong at makinig sagot niya para alam mo kung paano yung need. So, referring to leaders are that positive often. Ayan, yun lang ang basa. Okay. So, leadership that really bit. Ayan, hindi pwede ituro. Matutunan. So, paano may didiscipline yung pagising sa umaga? Hindi nyo ma-experience. Okay. So, kailangan po. Pwede. Katulad paglalakad, di ba? I-discuss na. Okay, so walang kung maglakad. Experience yun. Merong gumabay, may humawak. Okay, kasi hindi mo matutunan paglalakad kung hindi mo madidevelop at may improve yung balance mo. So, ibig sabihin, natututunan yung balance. Pag bibisikleta, hindi pwedeng sabihin mo na tinuruan ka. Paano pumadyak? Hindi. Hinawakan, may umalalay. Pero yung nag-improve sa sarili mo para matuto kang magbalanse at matuto kang magbisikleta, sarili mo yon. Kaya hindi siya pwedeng ituro. So leadership cannot really be taught, it can be learned. Experience, matututunan mo. Expose mo na lang yung tao, okay? Para matuto. Okay? Kailangan ma-experience niya yun. Yun po yun, no? So leadership is the same thing dun sa sample natin, no? Great leaders are just upline attitude. Kaya may upline Okay, so sana humble leadership doesn't mean you think less of yourself. It means you think about yourself less and you think your team more. So yes, offline attitude, napaka-importante po nito. Kasi magiging ka rin magiging offline ka rin. Sabi ko nga, kung ano yung way of appreciation dun sa offline mo, yun din yung magiging way of appreciation ng mga magiging downline mo. Kung ipinakikita mo na against ka lagi, pero kung may nagpapakita ng something not good, no? Pero hindi na mangyayari kasi we are all graduates in reveal. So, alam na natin yung tamang attitude, no? So, pero sometimes, siyempre, yung hindi pa nakaka-attend ng reveal, medyo mahirap sa part nila. Kasi, siyempre, yun nga po, no? So, yung pagiging just offline attitude. Kasi sabi ko nga po, no? Siyempre, kung tinanim mo, yun yung aanihin mo So, kung how can you treat your offline, the same yung downline mo, kung paano ka naman iti-treat it, ayaw nating mangyari yun. So, napakaganda na tayo po yung magpakita ng tamang halimbawa, okay? Kung paano natin kagustong i-treat din tayo ng mga magiging tao natin. Okay? Sa pamamagitan po ng pagpapakita how we can treat yung ibang tao, no? Especially yung offline mo. So, yes, offline attitude, okay, is a requirement.
Okay? Hindi pwedeng mawala yan. Okay? Kaya kung may pagkakataon, okay, you justified kung alanganin, pero what we need to do is more. Mas maganda sumusunod tayo sa mga plano ng outline natin. Okay? So, may mga adjustment time naman yan. Kaya huwag kayong mag-alala. So, grabe, no? So, great leaders they take action even upline is not watching and willing to sacrifice. Ayan yung mga totoong leaders, no? Nag-aaral na sarili. So, we are so proud sa mga leaders na ganito ang attitude kasi malayo talaga yung mararating. So, advance kasi silang mag-isip. So, sabi nga, okay, so, at yun yung mga isa sa mga isa sa mga makikita mo kung leaders yung isang tao. So, they take action even upline is not watching and willing to sacrifice. Hindi mo kailangang utusan. Kasi, siyempre, lahat naman tayo, hindi naman tayo hindi naman tayo na pumasok sa negosyo na to without experience eh. Yung experience natin before, gamit na rito eh. Yung sipag, tiyaga, di ba? Okay, communication skill mo, pakipag-usap sa tao, gamit na natin yan. So good leaders don't make excuses. Instead, they figure out a way to get it done. Yan. Okay? So napakagandang ugali po. Kung ang isang leaders, ayan, o nasa Japan yung mga upline natin, okay, mga Hall of Famer natin, trabaho pa rin tayo. Hindi pwedeng hintayin natin sila. Okay? O, yun po yun. So, even upline is not there. Okay? So, great leaders are willing to learn, grow, and lead. Learn, grow, and lead. Yan. Grabe po, no? Be a good listener and humble so you can be a great leader. So, learn, grow, and lead. Yan. Mag-aral, mag-improve, at mag-lead. Yan. Yung great leaders are willing. Yan. Something like that. So, great leaders are willing to teach. Okay? Pero tingnan nyo yung picture. Ang ganda itong picture na to eh. So, meron, mga manok to, no? Nakita nyo, nauna nauna yung parang father nila to. O yung leader nila. Tapos sabi niya dun sa sumunod sa kanya, stop lang ha, diyan ka lang, wait mo. Okay? Kung ano yung sasabihin ko, kung safe ba yan, no? You know, great leaders don't tell you what to do, they show you how it's done. So, trinay niya munang experience eh. Hindi niya alam kung ano yung nandun sa dulo eh. Eh, paano kung may malaking ahas dyan, ilalapain ba? Hindi siya madisgrasya siya, pero safe yung mga leader niya, oh. So, sometimes what we need to do is yun, be a leader. Okay, gawin mo. Gawin mo yung part mo. Okay? So, mas maganda na ang ituturo mo sa mga leaders mo is yung based dun sa experience mo. Hindi dun sa base sa narinig mo lang. Okay? Iba yung narinig sa na-experience, ha? Mas may learning kasi dun sa experience. Para at least naiiwasan na learn from others' mistake. Yun yung parang pinaka-good example natin. Para hindi na nila daanan. Okay? So, experience na nating mga leaders para at least then just, i-dokumento mo. Para ituro mo. O, wag nang gagawin to, ha? Ginawa ko na to before. Okay, so ang usapan ay alas 9, dumating ako ng 9:15. So ibig sabihin wala na yung mga tao na inip na umalis na. So isang aral sa akin na ituturo ko sa inyo na kung ang usapan ay 9, dapat 8:30 nandun ka na. So parang ganun, something like that. So lahat ng experience mo, i-value mo. Then i-impart mo dun sa mga leaders mo. Ayun, ibig sabihin nun. Okay, so grabe, no? So a leader is one who knows the way, goes the way, and show the way. So alam mo, kung ano yung future natin. 6 months from now, pwede mo nang i-check eh. O every month nakakapagpasali ka ng ganito, ito yung posibleng kita. O adjustment, no, di ba? O after a second month, ito, yun yung tawag na goal set. Tinuro ko sa inyo, no? How to goal set. Okay? So at least may pakita natin, okay, after 6 months, ito na yung kinikita mo. Okay? Kung gagawin mo to. O, ganun lang. So, a leaders who knows the way, goes the way, and show the way. Okay? So, kailangan nandun na tayo. Mag-goal setting. Okay? So, leaders are believers. Naniniwala po kayo? So, ang prinsipyo natin, mali po yung yung to see is to believe, no? Okay. So, believe first and you will see the result. So, just establish faith and miracle happen. No? Diniscuss natin to sa training, no? So, okay, establish faith, miracle happen. Mauna yung faith. So, believe first. Nayayaman tayo rito. At tingnan nyo yung picture, no? Huwag natin i-compare yung sarili natin sa ibang leaders. Okay lang? Kasi sometimes, nauna yung, sabi ko nga, di ba? Sa law of average, pwedeng mauna yung blessing. Pwedeng yung success mauna bago yung failure. So nakita nyo yung difference. Okay, yung isa, ang pundasyon niya lalim eh. Nakaka nyo yun, lalim, no? Pero nakikita niya, sa nakikita ng mata, parang wala pa siyang accomplishment, wala pa siyang production. Yung isa naman, Laguna, oh. Laki na nung check eh. Pero tingnan nyo yung pundasyon, no? Ang late pa. Kaya pag dinaanan to ng struggle, nauna kasi yung blessing dito eh. Okay, pag nauna yung success, ayan, yung cheque, yung mga leader, ay hindi kaya i-handle yung leader. Ayan, pag umalis to, nga. So leaders, okay, not to see to believe, ha? Kaya sometimes makakita kayo na may mga result, mabilis. Okay? But we bless them, kasi reward nila yon.
Pero sometimes, ang dapat lang na magiging ano natin, discipline natin is, alam natin na kailangan natin mag-start from nothing. Okay? Sa pagpapalago sa sarili natin. Okay? So, leaders are believers. Yes. Leaders think big. Okay? Nakikita nyo na ba yung inyong mga sarili 5 years from now? Okay? So, type number 3 sa mga nakakakita po na 5 years from now, isa ka na sa mga multi-millionaire, travel incentive, car achiever. Okay? Yung dream house, you are living on your dream house. Okay? So leaders think big. Okay? So kailangan makita na natin na leader tayo. We can handle a lot of leaders because we are a leader. Okay? So grabe po. So we congratulate all of you. Okay? Leaders think big. 155 participant na po tayo. Okay. So, ayan po. Leadership is the capacity to influence others through inspiration, motivated by passion, generated by vision, produced by a conviction, ignited by a purpose. Grabe, no? Tignan yung mga word, no? Okay? Nag-start siya dun sa influence, inspiration, motivation, passion, vision, conviction, purpose. Ang ano, ang gaganda ng word na ginamit niya, no? Ang galing nung nagsulat nito. Leadership is the capacity to influence others through inspired mo siya. I-motivate mo siya with passion, ha? When we say passion, grabe yung conviction yun, eh. Yung gigil nandun, burning desire, nararamdaman niya. Okay, nararamdaman niya dun sa sarili niya. Okay? So, yun po yung ibig sabihin nun. Okay? O, sige po. Diretso tayo. Okay? So, grabe, no? So, leaders act big. Wow! Kita niyo picture, nakakatuwa, no? Leaders act big. Ayan. But sa ako po, wag naman masyadong overwhelming, exaggerated approach, wag naman ganun. Yung ano lang, logical approach lang na talagang may puso. Okay? So, ang gusto lang natin is nakita natin yung future natin, nasa tamang opportunity tayo. We are all businessmen o nasa negosyo tayo. So, kailangan makita nila yung future. Okay? So, yung ganun pa rin yung ang makita nila is yung opportunity sa future, no? Yung pag-asa, yung hope nila na yung buhay hindi yan permanente. Okay, kaya baguhin ang sitwasyon yan. Okay, so leaders act big. Grabe, no? Leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Ayun po yung sinasabi ko, no? Yung power, no? Sometimes sa politics, gamit na gamit to. Pero sa negosyo, hindi pwede. Especially sa ganitong klase ng negosyo natin sa multi-level marketing. Kasi we are in a franchise business, eh. Franchise people franchising kasi tayo. So, ang pina-franchise dito sa atin is yung tao, no? Yung leadership natin. Okay? So, iba po yung yung business franchise, iba po yung people franchise. Leaders become big. Okay, kailangan yung what do you call that one? Commitment, at the same time responsibility. Okay? So, kailangan po meron tayong responsibility sa mga taong lagi ko naman sinasabi na naniniwala, nagtiwala sa atin. So, bigyan natin yung responsibility. Kailangan maibigay natin yung commitment natin sa kanila. Whatever it takes. Okay? Tao yan, eh. Hindi naman yan, may puso yan. So, kailangan masatisfied sila. Okay? So, leaders become big. Kailangan pa. Okay? So, leaders are committed. Ayan. So, alam mo yung deepest why mo? Bakit mo ginagawang isang bagay? Siyempre, no? Discuss lang natin yung 4 na level ng deepest why, no? Yung lalim. Okay? Number 1, okay? Kapag nabigyan ka ng responsibility, nagkaroon ka ng family, the first deepest why mo, bakit ka gumigising sa umaga, bakit yung ginagrab mo yung every opportunity na meron ka is to provide yung basic needs ng family natin. Okay? So, bagamat provided ni Lord yan, pero kailangan pa rin, kailangan natin ng kumaksyon, eh. Okay? Basic needs. Ano yung pangailangan? Provide natin. So, level 2 ng deepest why, provide their dreams. Mangangarap kasi yan, eh. Ngayon. At part din tayo ng pangarap nila, ha? Hindi pwedeng considered na, especially mga anak natin, mangangarap mag-aral yan, eh. Okay, sa magandang eskwelahan. Tayo pa rin magpo-provide nun. Mangarap yan na kahit pa paano magkaroon ng sasakyan kasi family yan, eh. Family dreams na yan, eh. Provide their dreams, pangarap, no? Ayan. So, practice time, nagawa mo sa family mo, naging successful ka, nabigay mo yung mga dreams nila. Okay, the third level kasi is yun, eh. Help others to get their dreams. Okay, so tulungan naman natin yung kapwa natin na makuha rin yung pangarap nila. Okay? Kaya po, napakaganda ng ganitong klase ng negosyo kasi
hindi lang tayo ang magiging successful, kundi yung mga leaders natin, mga magiging tao natin. So leaders are committed. Grabe mo na. So, okay, so the fourth level is yung congratulation time. Pagdating mo sa taas, sasabihin sa'yo ni Lord, well done anak. Nagawa mo yung responsibility mo. So na-provide mo yung pangailangan ng anak mo, natupad mo yung mga pangarap nila, at nakatulong ka sa kapwa mo para maging part ka rin ng pangarap nila. That is our deepest why. Purpose ng buhay po yun, ibig sabihin nun. Okay, so leaders are committed to serve. Okay, helping others, that must be one ingredient to success. Ito, medyo kailangan po natin to. Okay, sometimes, huwag tayong masyadong kung binabibigyan ng pagkakataon, opportunity to help, okay, gawin natin. All things are possible. Okay, so leaders are committed to serve. Okay, sometimes, huwag tayong masyadong tumitingin dun sa expenses, dun sa pagod, sa puyat. Wag po. Nakikita naman ni Lord lahat ng sacrifice natin. Okay? At yan po ay may kapalit din. Hindi pwedeng puro hirap May ginhawa yan at ang makikinabang po doon sa ginhawa tayo mismo. Sabi ko nga lagi sa prinsipyo ko, okay? Basta't ako'y nagsiserve, basta't ako'y napapagod, basta't ako'y nagsasacrifice, alam ni Lord yan na may kapalit siya na ginhawa sa future. Okay? Yun po yun. So, leaders are committed to serve. Okay? So, good leaders must first become good servant. Okay? Gandang prinsipyo nito, lahat daw ng good leaders, nag-umpisa yan sa pagiging followers. Okay, sometimes, utusan tayo ng mga downline natin, organize ako rito, mag-talk ka rito, pag-training ka rito. Oh, no problem. We become a good servant para at least makita mo rin kung paano, kasi ikaw yun Yung ginagawa mo, yun din yung gagawin niya. Pag nagkaroon na siya ng leader, o di, alam din niya yung dapat na gawin niya. So, maging good example tayo. Okay? Doon sa mga leaders natin. Okay? So, leaders committed to guide. Okay? Please lang. I-guide mo yung mga tao mo. O kung may mga leaders dito, may mga bago kayong leaders, so kailangan maka-attend sila ng reveal para at least yung attitude, mindset, maging maganda, makilapit ulit natin kay Lord. Yun importante, So, i-guide mo sila dun sa tama. Alam mo naman yung tama Okay? Okay, so it's literally true that you can succeed to a quickest by helping others to succeed. So, isa po yan. I-guide mo sila. Okay? So, leaders should never be satisfied. They must always strive to improve. And they must build that mindset into the team. Strive to improve. Ayan. So, success is all about improvement sa sarili. Okay. So, grabe, 161 participant na po tayo. Leaders are committed to manage. Yun, leadership and management. Okay. Ito, discuss natin ng konti, alam naman natin, So, I discuss always na yung pairing bonus is not bonus. This is a management fee and leadership fee. So, yun po ay binibigay sa atin para gamitin natin para i-lead at i-manage po. Okay? Yung ating mga tao. Kasi wag mong tulungan yung left and right mo, wala kang pairing bonus. Kaya lang sometimes yung word na bonus, akala kasi pag bonus is a free. Okay? 13th month pay, bonus. Pinagtrabahuhan mo yan ng 1 year, kaya ka binigyan ng 1 month na bonus. So, may trabaho yan. So, wag po natin masyadong i-emphasize na, ay, bonus to wala akong gagawin kasi nga bonus Hindi po pwede Okay, so kailangan, tatanggalin natin yung word na bonus. Yun po ay leadership fee. Ayan. At management fee. Binayaran ka dahil na-lead mo, na-manage mo ng tama yung tao mo. Ayan. Kaya meron kang pairing bonus. Actually po, meron po kasi mga umulan kasi. So, daming mga lumilipad nandito lang kasi kami sa labas sa parking. So, leaders are committed to train. Ayan, we are so glad nakasama po kayo. Di ko man alam masyado, siyempre sometimes cross-line tayo, Pero we are so proud being a family na mga mahihilig umattend ng training. So, we congratulate all of you 162 participants in advance kasi sabi rito, leaders are committed to train. Nandito ka para mag-training. So, committed ka na matuto. Kaya grabe po. Pagdating ng araw, marirealize natin, okay, how kung ano yung difference ng mga nagti-training, okay, kumpara doon sa mga, natutulog pa hanggang ngayon, okay? So, yun po yun. So, the most effective way to do it is to do it, okay? Okay, yung the best way doon, attend ang training, hindi yung papasahan ka ng link, ipapasa mo yung link, nandito na yung pinasahan mo ng link, pero ikaw tulog. Yun po yun. So, discipline. Leaders are committed to motivate. Okay, so motivate. Kaya lang sometimes, the big problem kasi, okay, is ikaw mismo sa sarili mo,
Okay? Lack of confidence sa sarili mo. So how can you motivate yung ibang tao kung ikaw mismo hindi ka confident sa kakayahan mo? Okay? So kailangan i-build natin yung confident para at least pag nag-motivate tayo, alam natin kung ano yung mga sinasabi natin. Okay? So building confident, basta't alam mo yung gagawin mo, makikita mo yung maganda yung future mo. Okay? So training is the best way para mag-build ang confident kasi hindi pa man nangyayari, alam mo na yung magiging buhay mo 2 years to 5 years from now. Alam mo na kung ano yung mangyayari sa'yo. Because nakapunta ka na doon sa future dahil doon sa karunungan namin. Kasi sabi ko nga lagi, no, yung karunungan, yung sipag, yung tiyaga na meron tayo, may sapat na yan para ika-asenso natin. Okay? Yung mga training na to is magiging guide natin, no? Para at least yung makasigurado lang tayo na yung success na pupunta natin. So if your actions inspire others to dream more, learn more, and do more, and become more, you are a leader. Pero kung hindi masasatisfied yung mga leaders mo, at tulad dito, basic example lang to okay, pag attendant training, kailangan andun ka sa point na you're not a leader. Kung hindi mo sabi nga, ma-impart sa grupo mo na kailangan natin na mag-aral. Ayan. So, RH64 na po tayo. Okay. So, diretso lang. Leaders are committed to inspire. Ayan, si Mr. Chairman, no? Committed to inspire. Okay, so kailangan inspirasyon, importante po yan. Tayo yung inspirasyon ng mga leader natin. Hindi lang kung sa income. Huwag tayo masyadong tumingin doon sa meron tayo na material thing, bahay, kotse. Hindi lang po yung nakakapag-inspire sa tao. Okay, actually po yung yung makita mo lang yung future mo, inspired ka lang, it's all about inspiration na po. Makita lang nila yung sipag mo, yung tiyaga mo, inspiration na po yan. Okay? Okay, yung karunungan na meron ka, inspirasyon na po yun. Kasi alam naman natin na lahat tayo is papunta doon sa dulo na gusto natin, sa success. Okay, so committed to inspire. So payamanin mo na mga leaders bago ang sarili. That's a basic principle ng multi-level marketing. Success is not just about what you accomplish in your life. It's about what you inspired others to do. So payamanin muna ang sarili. I don't know. sorry. Payamanin muna ang mga leaders bago ang sarili. So left and right, work it out. Pag nagkaroon ng kotse ang left mo, nagkaroon ng kotse ang right, posible wala kang kotse. Pag nagkaroon ng bahay ang left mo, nagkaroon ng bahay ang right mo, posible wala kang bahay. O may savings na 5 million, yung left mo, may savings na 5 million, yung right mo, o may 10 million na savings ka. So focus ka dun sa left and right. So, leaders are mentors and motivators. Yan. So, keeping, importante po na kailangan. Kaya ito po, napakaganda ng training every week, no? Meron tayong mga activities, meron tayong Sunday, meron tayong Wednesday, meron tayong Tuesday. Kung magagawa nga natin na everyday, mas maganda At least, okay? Meron tayong mentoring everyday. Ayan po. Okay, so leaders are highly motivated. Yan. Yan. Okay, so it is easy to motivate others if you are highly motivated. So, kailangan po, hindi pa tapos yung mundo. Walang nakakaalam kung kailan ang kontrata natin sa mundong to. So, kailangan yung pag-asa, everyday meron tayo. Okay? Sabi nga, everyday, miracles happen everyday. Kung naniniwala kayo. So, tuloy-tuloy mo lang yung inumpisahan mo. Hindi natin alam kung kailan darating yung tamang opportunity. At sabi ko nga po, ay kayo nasa multi-level marketing. Okay? Pagpasok mo pa lang rito, naka-design na po yung mga leaders mo. Okay? So, kaya tuloy-tuloy lang po tayo at tayo po ay nakapagtanim na, nakapag-invest na po tayo katulad. Kailan ba yan? Parang kahapon. May kausap ako na leaders coming from other company, no? So, ano na siya, kumbaga, sawang-sawa na siya. Ay, gusto niya nang gumibap. Sabi niya, bro, ayoko nang mag-network. Tagal rin ako sa network, pero wala pa rin nangyayari. Sabi ko sa kanya, simple lang yung pananaw ko dyan, kako, bro. Para sa naman tayo ng experience. Sabi ko sa kanya, yung pinagpaguran mo, bro, papayag ka ba? Okay, na yung contribution natin dito sa mundong ginagalawan natin, sa industry po ng networking, ng multi-level marketing, 10 years ang contribution mo. So isa ka sa naging part na para magising ang mga tao na may ganong klase ng opportunity. Papayag ka ba na ang makikinabang is yung mga new blood, yung mga bagong sali lang, okay, sa networking, na sila yung magiging successful, na tayong mga nagtanim, na tayong mga nagpakahirap sa mundong to, sa industry. Tingnan mo kasi na na yung kabuuan ng industriya. Okay? Hindi yung experience mo lang. Nagpakahirap tayo, nagpakapagod tayo. Okay?
dekada na yung inubos natin sa anong klase ng negosyo. Tapos at the end of the day, ang makikinabang yung mga new blood. Kasi hindi naman titigil ang industriya na to eh. 10 years or 20 years from now, meron pa rin multi-level marketing. It can create a lot of millionaires pa rin eh. So, tayo na nag-umpisa, pag sumuko ka, ang makikinabang, yung mga bago, na hindi nga nakaranas ng hirap eh. Pero because of the system is already created, hindi na mahirap sa kanila yan. So, ibig sabihin, yung reward natin, hindi tayo nabigyan ng reward. Yung mga bago na sasali. So, sayang. Ang sa akin lang naman kasi, okay, totoo na maganda ang networking. It's all about yung timing eh. Yung timing, tamang kumpanya, tamang paglapag. Parang yung design na leader sa'yo, dito lalabas. Sana parang something like that. O 10 years ka, iba't ibang company. So, nakadesign sa'yo yung leaders. Eh, hindi lumabas doon. Dito sa 1OT lumabas. So, ito yung part mo. Kaya huwag mo sayangin yung experience mo. Huwag mo sayangin yung pinaghirapan mo. Ikaw ang nagtanim yan. Okay? Okay? Sa industriya ng multi-level marketing, wag sa kumpanya na kung saan kagaling. Doon sa kabuuan, eh, dapat ikaw makinabang. Sayang yung experience, sayang yung galing. Tapos ka na sa hirap, tapos ka na sa pagod. Experience mo na yan. Na mapuyat, magutom, malipasan. Wala na yan. Immune ka na dyan. Sayang. Sayang yung experience na yun kung hindi natin magagamit. Okay? Kung tayo ay susuko, kung tayo gi-give up. Okay? So, kailangan highly motivated tayo. Okay? So, yun po yung pinaka-importanting part ng training. Leadership is about empowering, not overpowering. Magkaiba yan, ha? Overpowering. Mayroong mga leaders na ganito, pero hindi ito applicable sa multi-level marketing. Yung overpowering, ano yan, sa politics yan. Okay? So, tayo empowering. Okay? So, ini-empower natin yung mga leaders natin na kumilos base sa tamang sistema. Okay? So, ginagawa natin, of course. Do the job first before asking your distributor to do the job. Ang gandang prinsipyo nito, no? Mag-invite ka, hindi ka naman nag-i-invite. Gawa ka prospect list, 200 ang kailangan. Tinanong ka, coach, upline, may prospect list ka? Naiwan ko. Ikaw na mag-talk. Tapos ikaw pala, hindi nagtutok, no? Attend kang training. Ayan, link. Hindi pwedeng hindi ka. Tapos pagtingin dito, saan ka ako? Tulog. So, sometimes, minsan, yung prinsipyo, no? Yung principles ng buhay, i-correct lang natin. So, do the job first before asking your distributor to do the job. Okay? So, importante pong part yan. Okay, tayo muna. Mahirap magturo na di natin alam kung ano ituturo natin. Leadership is taking responsibility while others are making excuses. So, that is the counterpart to eh. Yung leaders, responsibility. Katulad dito, responsibility mo mag-aral kasi unang-una, sino magtuturo sa leaders mo? Doon sa mga tao. Okay? That's the responsibility. Huwag mo sabihin alanganin sa oras. Walang ganun. Eh, dinisign to para sa mga empleyado na papasok ng 6 o'clock, 7 o'clock. Darating sila ng gabi. Wala silang part ng training. Pangalawa, part ng discipline natin to. Kaya ginawa natin ganitong oras. Tayo na nga nag-a-adjust. So, be a model first so that distributor will follow and imitate you. So, ikaw muna yung gumawa. Okay, pag nakikita ng mga leaders mo na maganda ginagawa mo, gagayahin ka nila. O kaya kunting ano lang din ha, kunting check lang din sa ating mga sarili. Okay, so please check. Okay, so ayan, marami pa rin tayong mga leaders na kaya mga leaders graduate, mga rebuild graduate natin na sometimes yung turo hindi pa rin natin na-practice. Okay? Especially sa pagsiservisyo. Okay, marami pa rin talagang sometimes nakatingin pa rin doon sa kung ano yung makukuha kumpara doon sa maibigay. Sabi nga, what you are given are always equal to what you are receiving. So, ikaw yung unang magbigay. Okay? O para at least doon susukatin yung ibinibigay mo. So, wag tayo tumingin doon sa opportunity. Ang importante, magkaroon tayo ng opportunity to serve, opportunity to help. Kasi hindi ho lahat binibigyan ng opportunity para makatulong. Lagi niyong tatandaan yan. Okay? So, pag nabigyan ka ng opportunity na makatulong, may blessing na darating para sa'yo. Kasi doon susukatin yung blessing na ibibigay sa'yo. Doon sa itutulong mo. So what you are given are always equal to what you are receiving. Okay? What you give, you receive. Gusto mo receive agad. Wala ka pang ginigib. Nako. Leaders, wake up leaders. Okay? So the goal of an effective leader is to recondition your team. To be solution focused rather than the problem focused. Okay, makikita mo ang isang leader kung nakapokus siya doon sa solution. Okay, mayroong adjustment. Ito gagawin natin. Normal lang yan. Okay? So, hindi yung, ganun. Sometimes, justification, blaming, complaining, these are negative attitude ng leaders. So, focus rather
to be solution focused rather than the problem focused. Okay. So leaders have a vision, goals, and plan. Ano ba yung nakikita nyo sa grupo nyo? Okay, so start tayo sa short term. 6 months from now. Yes. Okay. Ano na ba meron? Ilan na yung speaker natin dyan? Ilan na yung marunong magsalita natin dyan? Ayan. Ilan na yung marunong gumamit ng presentation, okay, ng clearbook? Okay, 1 year from now, 2 years from now, short term, mid term, at long term goal. Okay, so ano na bang meron? Okay, so leaders know what they want. Okay, or know where they are going and know how to get what they want. Ayan, leadership is good thing. Pwede namang overtake ka na eh. Okay, pero ba't di ginawa? Kasi si leaders eh. Okay, siya yung sinusunod. O, ito, ang gagawin natin. Okay, o, wag mo nang lumayo. Dito muna tayo sa century. Ayan, yung mga leaders wise. Okay? So, a leaders without a vision is a leaders without a power to lead. Ayan, pinabayaan yung mga leaders. Tingnan nyo nangyari. Mayroong napilayan, may nahulog dun sa kanal. O, tuloy-tuloy lang siya, di niya tinignan, no? Eh, dapat gawa muna siya ng hagdan. Ay, ng tulay, no? Ayan, para at least alam niyang safe. Hindi yung isa sa alang mo yung leaders mo without, yeah, di ba? Without training. Ayan, nangyari. Ayan, kung ano-ano, napilay-pilay na sila. Nagkagulo. So, leaders are proactive. Alam niyo yung proactive? Yung kumikilos at yung alam niyo yung kung ano man ang mangyari, hindi na naninisi. Okay? So habit of be proactive to, no? So you are in charge of yourself. Hindi na sa wala lang namang ang in charge ng sarili mo ibang tao. Eh sarili mo yan eh, ikaw bahala diyan. So I have a can do attitude and always try my best in everything I do. Can do attitude, no? Ikaw yung nag-i-initiate. Ayan. So I proud sa mga leaders po na talagang nag-i-initiate. So I follow direction into the right things without being asked. Even when nobody is looking. Nag-i-initiate po sila. Okay? Okay, so opportunity, naghahanap, no? So I choose my action, attitude, and moods and don't blame others for my wrongdoing. So wala namang pong mali. Wala namang maling gawa. Okay? Part siya ng experience eh. Okay? May mga maling decision pero na-adjust naman. Kung marunong ka, mabilis ka mag-adjust. Okay? Pero wala akong mali. Lahat ay tama kasi lahat yan ay may purpose. Kung magkamali ka, part yan ng part yan po ng journey mo. Na kailangan daanan mo siya for the better one. Lagi namang for the better one. Kasi kung wala pong failure, wala namang success. Kasi failure is a part of success. Okay, leaders have a strong determination to succeed, whatever it takes. So naniniwala dapat tayo na talagang kasi wala ano pa po ba yung na kailangan mong malaman? Okay, maintindihan para maging successful tayo. Eh ang dami na naging successful. Yung kakayahan nila more than pa nga yung kakayahan natin. Pero don't treat them kasi sabi ko nga magkaiba journey, magkaiba fingerprint. Pero ang maganda lang, okay? Nakita na natin yung future natin doon sa mga naunang successful. Okay, na kumikita ng million. Yun po yung importanteng part ng ng laban natin. Kaya what we need to do is yung determination. Okay? Kailangan na lang yun ang kailangan natin. So whatever it takes, tuloy-tuloy lang po tayo. Wala nang lingon-lingon. Ang daming mag-o-offer pero bagamat part ng journey yan, pero sabi ko nga, part din ng pagsubok sa'yo ni Lord eh. Kung gaano ka katatag. Okay? Kasi kung bibigay ka, okay? I-delay ni Lord. Ito palang tao na to eh, hindi deserving. Kasi sabi ko nga lagi, opportunity, pare-pares lang naman yan eh. Okay? Meron lang tamang opportunity, may maling opportunity. It depends kung ano yung treatment mo. So pero ang opportunity is opportunity. Okay? Lalo na kung nandito ka sa ganung klase ng negosyo, wala ka na what mo i-compare na maganda ang isa sa lahat maganda. Lahat pwede yumaman. Okay? Pero ito na ibinigay sa iyo ni Lord eh. Para panghawakan mo na. So hindi mo na kailangan pang maghanap ng iba. Parehas lang naman mapuproduce yan. Kaya lang sometimes nga baka i-delay ka pa ni Lord yan. Dahil pabago-bago ka ng isip. Binigyan ka ng tamang opportunity, ikaw nagdasal niyan eh. Binigay na sa'yo. Tapos may mag-o-offer sa'yo. Ano yun? Pwede bang ganun ay paulit-ulit yung bigay ng opportunity? Hindi po pwede yun. Okay? Ito ay nandito sa mundong to na kaya nating abutin. Okay? At kaya nating isipin kung ano ang tama at mali. Lagi po tayo guided tayo ni Lord. Okay? Yun yung importante sa mundong to. So the difference between successful and unsuccessful, one of it is determination. Sino po yung picture na yan? Parang ako yan. Baka nagpa-picture lang ako niyan. Okay, a leader is someone who demonstrate what is possible. Ayan. Yan po yung mundo natin. Huh? Normal lang yan. So, victory at all costs. Victory in spite of many discouragement and rejection. Tumuloy ka lang. Nagawa na pong lagpasan niya ni Coach Gab Castillo. Okay? So, experience-wise, hindi pwedeng itago. Okay? Talagang daraan tayo dyan. At ang maganda, may nakagawa na. So, open na ang solusyon.
Okay? Nangyari na sa ibang tao, nandiyan na yung solusyon. Okay? Tingin mo na lang yung idea kay Lord. Ibibigay sa'yo yan. Ibibigay sa'yo yan. Imposibleng hindi. Okay? So sabi nga rito, no, victory however long and hard the road may be. Kahit gaano pa kahirap po ang daraanan natin. Okay? May alam mo yung trail, yung daan, alam mo, akit ka ng bundok. Kung may trail, mas madali na para sa atin. Tama po. So, ibig sabihin, ang tagal na ng networking sa mundong to, 70 years na nag-exist. So, ibig sabihin, may trail na may daan na papunta sa top. Kung akit ka ng bundok, may daan na tama. Ang problema lang sa atin, may tamang daan na, lumiliko-liko pa tayo, kaya nagkakaroon ng disgrasya. Okay, yun po yun. So, however, long and hard, but sabi ko nga po, tuloy-tuloy lang tayo. Mayroon tayo. So, without victory, there is no survival. Okay, so kailangan natin, sabi ko nga, kung gusto mong makatulong sa tao, sabi nga, kung gusto mong makatulong sa, makabawas sa, what do you call, paano ko ba inaano yan? Kung gusto mong mabawasan ang mahihirap sa Pilipinas, okay, maging mayaman ka, bawasan ng isa. Tama ba yung prinsipyo na yan? Kung gusto mong makatulong na makabawas sa mga mahihirap, anong kailangan mong gawin? Magpayaman ka. O pag nangyari sa yan, bawasan ng isa. So, importante yung sarili mo muna, trabahuin mo. Okay? So, grabe po, no? Ayan. So, leaders have trust and respect. Please lang po. Okay? Kung ano meron ka, meron din ang kapwa natin. So, magkaroon tayo ng tiwala at respeto sa kapwa. Okay? So, mas magiging maganda ang effect nito kung tayo po ay magkakaroon ng respeto sa isa't isa. Okay? So, yun importante. Okay? So, trust is the foundation of leadership. Maniwala at magtiwala. Concern tayo lagi dun sa leaders natin. Okay? So, kung may kailangang mag-improve, okay, yung tao natin, huwag tayong masyadong focus sa result. Anong ibig sabihin yan? May mga opportunity at pagkakataon na hindi natin nabibigyan ng opportunity yung mga leaders natin na gawin naman yung part nila. Mag-talk, di ba? Kasi ang feeling natin, pag ang nag-talk ay sila, hindi sasali yung kausap. Okay? At pag tayo ang nag-talk, sasali o makakagkakaroon ng production. So, ang point ko doon, simple lang. Okay, dapat ang focus natin is for the improvement ng ating leaders. So, kahit di sumali yan, basta ang importante, okay lang, nakapag-practice ka, nag-improve ka, na-experience mo yung fear mo, na-overcome mo yung hiya mo, ikaw ang project ko. Wala akong pakialam doon sa kausap natin. Hindi pa nga natin sigurado kung sasali yan o hindi. Basta ang importante, ikaw, okay? May nagawa tayong improvement sa sarili mo. So, focus sa improvement sa leaders. Okay? So, importante, tiwala. Lahat naman ng bagay na nag-start po yan sa simpleng pagtitiwala. Huwag tayong masyado, yan si Lord. Lahat naman ng needs natin provided ni Lord. Wala pang one of the day, naman tayo nagugutom. Ang dami naman. Nakuha niyo po ang point ko. So, hindi ko kabawasan yan. Importante, we work it out na yung leaders natin ay nag-i-improve. So, magitan ng pagtitiwala at pagbibigay po ng respeto. Okay, grabe. Okay, so are you learning? O type number 7 sa mga leaders na may natututunan. Ilan na ba tayo? 170. Medyo okay na rin. Kasi nasa Japan Oy, 6 o'clock na sa Japan. Maligo na yung Japan. Okay, enjoy na kayo dyan. So trust your leaders, let them grow. Trust your distributor, they are the next generation of millionaires. So congratulations sa lahat ng 170 participant. Okay, we are the next multi-millionaires po. Okay? So grabe, no? So, okay, so trust and respect your upline, downline, crossline, trust the one of the company. So normal po yan, ha? Respect is earned. Okay, kapag nagiging part din ng buhay mo. So respeto po, importante sa buhay. Okay, leaders, yan. Okay, the greatest respect comes when a leaders create major change in the organization. So ano ba yung mga project natin? Okay. So kailangan meron tayong mga activities sa ating grupo. At ito namang grupo natin ay kailangan may everyday activities din po. Okay. So from ordinary person to a millionaire. Yun ang goal natin, no? Sa goal natin yung ating mga leaders na. Okay, success is just about what you accomplish in your life. It's about what you inspires other to do. Yan, inspiration. Okay, that is all about success. Okay? So a lot of people need to save. If you save life and make them wealth, ayan. When we say wealth, iba yung sa rich, ha? Ang rich financial lang. When we say wealth, yun yung 6 na aspeto na diniscuss natin sa reveals. Okay? The spiritual, physical, financial, intellectual, emotional, at relational. Yun yung 6 na aspeto para maging wealthy.
So, okay, so they will not only respect you, but they will call you angel. Yan. Kapag nagawa po natin na, okay, mabago natin yung buhay ng ating kapwa. Okay? So, tayo yung angel nila. Okay, so angel natin si chairman kasi ang dami niyang binabagong buhay. Okay, so leaders develop or create wiser, strong leaders. Okay, so you cannot develop leaders if you are not a leader. Tama naman. Tama naman sa prinsipyo to. So leaders develop or create wiser. Okay, so when we say wiser, matalino, no? May alam. Huwag na masyado matalino. May alam na lang, no? Alam na lang gawin yung negosyo. Okay, so yun po yun. So you cannot develop leaders if you are not a leader. Okay, tanong mo sa sarili mo. Okay, leader ka na ba? Okay, so sabi rito, being a leader is not about you. It's all about the people that are on your team and how you can help them be successful. So, yun ang differentiate natin. Okay, so don't tell people how to do things. Tell them what to do and let them inspire you with their result. Okay, so, ayan, malapit na po tayo, no? So, 5:30. Okay, so know how to do the OBP. Uy, grabe ha. Okay, so yung unang, yun yung mga goal natin, no? So, know how to do a health symposium, yung gano'n ba kaganda ang kalusugan. Okay? So, importante po na ma-impart natin if qualified yung mga leaders natin kasi may kanya-kanya naman tayong strong and weaknesses. Kung ano yung strong niya, doon natin siya palakasin. Okay? Kung may kakayahan mag-talk, okay? Okay, so enhance natin siya. Kung ang strong niya ay organizer, inviting, so doon natin siya pagalingin. Okay? So, may kanya-kanyang gamit ang bawat isa sa atin. Okay, so but we will try na yung information wise alam natin importante yung product at yung marketing natin. Okay, so good leadership starts with good communication. Communication skills. Okay, sa selling, pagbibenta, no? Communication. Okay, paano makakapag-adapt doon sa sitwasyon. Know how to present on off the new dealers orientation. Yung training, no? Madali naman, kailangan lang ito experience. Leaders become great. Okay, not because of their power but because of their ability to empower others. Okay, so kailangan pa. Okay, so marami po tayong mga kailangan na i-adjust. Know how to present mga intensive training, know how to present leadership training. Okay, so madali lang naman to. Given naman na po ang leadership module. Kailangan lang natin is maging part, enhance yung sarili mo. Confident lang. Pag na-build na yung confident, madali na po yan. Okay, so in your organization, how many of your distributor can do the above functions? The leaders who produce competent leaders multiply his influence. So, kailangan po, okay, magbilang tayo ng mga leaders na know how to do yung basic principle, basic ideas ng ating. The most powerful leadership tool you have is your own personal example. Okay, so, ayan, ano na tayo? Number 9 na tayo, no? So, leaders know their priorities. So, kaya kung ano yung goal, okay, focus sa goal. Okay, how much you want to earn. Ayan. 35 na. Ayan. Anong oras na, ma'am? Namatay ko kayo. Malabag na damit mo. Ayan, may nagsasalita na. Alam, 176. Okay, so the leaders know priorities, no? So being a leader is not about you. It's about people, okay, that are on your team and how you can help them. Nunulit lang na. So, alamin mo yung ano mo, no? Yung goal plan mo. Okay, so every leader must know the Pareto principle. Ito, ang ganda nito itong principle ng Pareto principle, the 20-80 principles. Ang ibig sabihin nito, no, kung mayroon tayong 100% ang total po percentage ng grupo natin, yung 20% doon ang magpo-produce lang talaga. Okay? Yun po yung ibig sabihin nito, no? So 20% of your priorities will give you 80% of your productions. Okay? So 20% effort, 80% result. Ganun po yan, okay? So, magandang mapag-aralan to. Ano po ito, loob ano to loob the universe din to. Be considered then. So, the fact of 20% of your distributor produces 80% of your income. So, i-develop mo yung core leaders mo. So, hindi lahat ay gagalaw base sa doon sa kinakailangan. Kasi mag-over overproduction Okay? So, focus lang doon sa 20%, okay, na talagang alam mo. Kasi sabi ko nga, what is the basic definition ng multi-level marketing? Okay? Is a system of what do you call that one? So 80-20, no? So kung sino po yung nagpo-produce, leaders, doon ka magbigay ng 80% of your effort. At it can produce yung 20% ng iyong income. Okay, so determine what 20% of the work gives 80% of the production. Train the 20% to do
the 80%. Okay? So, efficiency is the foundation of the success. Efficiency. Kailangan medyo guided ka dun sa sistema na ginagawa mo. Okay, madali lang naman yan. Adjust lang para maging efficient po yung ginagawa natin. Ang goal naman ay maging productive. O, ibigyan ka ng oportunidad para mag-share. O, make it sure 100% bigay mo yung best mo. Okay? All the benefit, all the ano yung mga dapat mapakinggan niya, marinig sa'yo. Kasi one time lang sila makikinig. Next invite mo dyan, alam ko na yan. Tama naman sila. Kaya lang yun nga, the first time na na-meet nila, si One of T, hindi naging maganda yung impression kasi kulang doon sa ideas. Kaya wag ko natin gagawin yan. So what we need to do is to alamin natin talaga ano ba yung kailangan marinig nila. Okay? So through training, mapag-aaral naman yan. Okay? So people become real leaders because of character. Who they are. Attitude. So sabi nga, success is all about attitude. 80% is attitude. 20% ka skill. Yung pagiging positibo mo. Okay? Magiging totoong leader ka kung tama na po yung attitude na meron tayo. Positibo lang, enough na yan. Alam mo naman yung positive at negative. Okay, hindi na kailangan ng mas maraming adjustment yan. Okay? So, attitude reflects leadership. Okay, 80%. Okay? 80% ng success mo nakasalalay sa attitude. Yan. Skill is only 20%. So, we focus dun sa attitude. Okay? Pag galit, walang Diyos. Pag nagselos, walang Diyos. Alam natin. Okay, so people become real leaders because of relationship. Who they know. Okay? Yan. Sino ka? Ay. Ano talaga yung ugali mo? Ikaw ba di ba? Alam mo na ibig sabihin nun? Tumutulong kung may balik o tumutulong ka dahil gusto mong makatulong. Relationship. Basihan yan ng totoong leader. Okay? Next, people become real leaders because of the knowledge what they know. Lamang ka na. Kung ikaw may leader na uma-attend po ng mga training, alam na natin. Kasi mas marami kang alam. Okay? So, it's not the knowledge you observe, it's the knowledge you apply. Marami kang i-apply na leaders. Okay? So, what they know, ano ba yung alam mo? Okay? Sukatan din to ng pagiging totoong leaders. Okay? Hindi lang yung kwento ng kwento na walang kwenta. Okay? So, mas less talk. Pero, okay? Malaman. Okay? Full of ingredients. Mas okay yun kaysa dun sa maraming sinasabi. So, people become, sorry the word, no? Become real leaders because of intuition, what they feel. Okay, kung ano nararamdaman nung tao pagkausap ka. Okay, sabi nga po, in the first 5 seconds, okay, ng pag-uusap nyo, alam niya na kung sino ka. So, ano ba yung emotion mo? Ano ba yung energy na meron ka? It is positive or negative? Yun po yun. So, intuition, pakiramdam. Ano yung pakiramdam nila sa'yo? At ano rin yung pakiramdam. So, lumalakas po ang intuition ng tao pag positibo ang tao. Okay, yun lang po. To develop yourself being a positive person, ano yung lakas-lakas ng intuition mo. Okay? Alam na alam mo kung paano i-handle ang bawat sitwasyon. Okay? So, people become real leaders because of experience where they had been. So, ayun po. Okay? So, invest sa experience. Kung may pagkakataon, okay, na ma-expose tayo sa mga bagay na, alam mo yun, sa negosyo, part ng negosyo natin, align sa negosyo natin, gawin mo. Okay? Para mag-gain ka ng experience. Okay? No matter what happen, basta importante, ma-experience mo. Okay? Sa negosyo natin, experience mo mamigay ng flyers. Okay? Umattend ng mga training, pumunta ng office, mag-share ng product, magkwento ng product. Experience mo yan. Okay? Huwag kang matakot sa rejection. No matter what. Lahat yan ay part ng journey natin. Okay? Exposure. Okay? So, people become a real leaders because of past success, what they have done. So, lahat naman tayo dinisign para maging successful. Okay? Kasi we are all born winners. Nang nilabas ka po sa mundong ito. Okay? Millions, billions of sperm ang tinalo mo at ikaw ang naging tao. So, you're born as a winner. Okay? Lahat po tayo dinisign para maging leaders. Okay? So, because we are all born as a winner. So, past success, considered lang always. Okay? Hindi lang dahil sa negosyo. Okay? Nakagraduate ka ng elementary gamit ang sipag at tiyaga. Okay? Graduate ka ng high school. Okay? Nagkaroon ka ng opportunity na magkaroon ng responsibility, family, success, lahat ng yan. Yung mai-survive mo lang everyday yung family mo is a part na ng success mo. Kasi may ginagawa ka. Okay? So, yun po yun. So, past experience yun, by the way. Okay? So, people become a real leaders because of ability.
Okay, sabi nga, you were born with ability to change someone's life. Don't waste it. Okay, so ability na makapag-adjust dun sa sitwasyon. So, nandito po tayo sa mundo ng people franchising business. Okay, so what we need to do is to leverage yung sarili natin sa kanila. So, kailangan po, meron tayong abilidad, okay, na makapag-adapt sa napakaraming ugali. Sabi ko nga po, kung ang tao mo 100, dapat ang ugali mo is 101. Hindi mo kayang kontrolin ang ugali ng ibang tao, pero mo kaya mong kontrolin ang sarili mo. At kung mag-a-adjust ka sa ugali ng ibang tao, okay, nagawa mo na rin mabaguhin siya. Okay, so hindi ka pwedeng magsabing ito gawin, hindi po. Okay, what we need to do is tayo po may ability to adjust. Okay, to balance yung ating ating buhay, no? So balance, importante yan. Okay, so ayan, so leadership is to set up and delegate a chain of counselor of leaders that can influence and support your associate in achieving their goals. So kailangan po, okay? So magkaroon na tayo ng delegation. So great leaders find ways to connect with their people and help them fulfill their potential. So bigyan ng opportunity, okay? Busugin, okay, ng mga training, karunungan para at least, okay, magkaroon ng confidence. Yun po importante sa atin. Okay. So ilan na ba tayo? 162. Ayan, ubus. 182 na, ubusan na po ng signal yung iba. If you delegate tasks, you create followers. If you delegate authority, you create leaders. Delegation, pinaka-importanting part po ng ano natin to. Okay? So, ayan. So, ano nga lang tayo? 182. Ayan. So, ayan. Picturean nga natin to. Ayan. Ayan. So, 181 na bawasan tayo. So, leadership is all about bringing out the best of people. So, bigyan mo ng opportunity. Okay? Na mailabas po yung galing nila, yung sipag nila, yung tiyaga nila. Okay? Napaka-importante po nun. Okay? So, bringing out of the best. Meron ho yan. May talent. Lahat ng tayo may talent eh. Okay? I-enhance natin kung ano yung kalakasan nila. Tapos, we create yung a lot of ano eh. Ang kailangan kasi rito is, kumbaga, sa leadership, kailangan po is tulong-tulong tayo. Hindi pwedeng isa lang po yung magtatrabaho, hindi po. Okay? Kailangan group effort ang gagawin po natin. Okay? So kung ano po yung kalakasan ng leaders natin, i-enhance natin po yan. So success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistake but they don't quit. Of course naman. Okay? So don't give up. Importante po yan. Okay? So true leadership lies in guiding to others to success. Guiding. Okay? In ensuring that everyone is performing at their best. Doing the work they are pledged to do and doing it well. So, kailangan po, importante, nabigyan tayo ng opportunity to share the product and the business. Okay? Do your best. Importante po yan. Huwag yung titipirin. May mga leaders kasi na kapag kunti lang ang kausap, hindi ganun ka-impress. Okay? Hindi po, huwag ganun. Kahit isa lang kausap mo, bigay mo pa rin yung best mo. Okay? Opportunity to share. Ay 100% po bigay natin, okay? At huwag po tayo mag-judge sa tao, ha? Kung willing makinig, okay lang yan. Ang importante po, okay, is may share natin yung part natin. Kasi doon tayo tinitingnan ni Lord, okay? Doon sa ginagawa natin. Okay? So, yun po yung pinaka-importanting part ng laban natin na to. Okay? So, it is crucial to our future that we find ways to live better. Because in the final analysis, it's not the general who wins, but the army. Oh, grabe, no? It's not the general who wins, but the army. Okay, so what we need to do, magpapanalo sa atin is yung ating mga leader. Hindi tayo, no? Tayo lang yung mag-guide sa kanila. Sabi nga, the more that you can help people be self-sufficient, proud of themselves, and truly skillful, the more the organization is going to accomplish. Truly skillful, ano ibig sabihin po? Marunong. At mangyayari lang po yan kung alam po natin yung mga i-impart natin sa kanila. Yun po yung pinaka-importanting way of success natin. Truly skillful. Okay? Kompleto naman tayo sa training. Paano sila maging magaling. What we need to do is to samahan na lang po para ma-experience nila. Okay? Para ma-explore nila. Sabi ko nga, nandito ka na rin lang sa mundong to. Explore mo na. Baka at least yung plano ni Lord is may provide talaga sa atin. Okay, so 541, 181 participant. May sumasabol pa. Okay, leader ka sa iyong sarili. If, yan. Ito po yung step by step, no? Itakda ang layunin sa buhay mo. Itakda, no? Tagalog. Maging magandang halimbawa sa iba. Okay? Magkusa, magkamali at bumangon muli. Oh, experience, no? Experience way. Okay, so maging mapagkumbaba, humble down. Okay, isa sa good attitude.
Sa gawa ang magandang idea, makiusyuso, makialam at magtanong. Maniwala, lahat ay maganda. Maging positibo, magsulong ng pagbabago. Palaging mag-aral, maging totoo at tama, mahalin ang kapwa. Leader ka ng iyong sarili. Ang grabe, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng way of ano niya. Okay, so don't worry about being successful, but work toward being significant, and the success will naturally follow. So kailangan po i-value lang natin. Lahat ng gagawin natin is, when we say significant kasi sa Tagalog to makabuluhan. So every time na may gagawin ka, dapat yung, alam mo yon na yung goal mo is makapag-impart ng tama, okay, sa kapwa mo. Matulungan mo sila kung ano yung mga pwedeng, okay, may tulong sa kanila. Ma-improve yung buhay nila, okay, dahil sa ginagawa natin. But that is word significant. Okay, so kailangan po, yun po yung magiging ano natin. So grabe po, no? So we have 5:45. Okay, so ang bilis natin, natapos natin yung training. So ito po, before I end, okay lang, kwento. Mahilig siya sa kwento, no? Ang matalinong unggoy sa zoo. Matutuwa kay Rita. Experience to sa rebuild, no? Kinento ko, tawa sila ng tawa. Okay, so ayan. So mayroong isang namamasyal sa zoo. Okay. So natuwa siya dun sa unggoy, binigyan niya ng mani. Okay. Etong unggoy tinanggap naman yung mani. Kaya lang ginawa ng unggoy. Okay, ito inilagay sa puwet tapos sinubo po. Nagulat yung namamasyal. Sabi niya parang may mali. Ulitin ko nga. Okay? Binigay po dun sa unggoy yung mani. Ginawa po ng unggoy, inilagay sa puwet at saka sinubo. Talagang may mali. Pero hindi pa rin siya makapaniwala. Inulit niya ng pangatlong beses. Binigay po yung mani. The same din yung ginawa ng unggoy. Pinasok sa puwet tapos isinubo. Hindi na makatiis yung namamasyal. Sabi niya, may mali talaga. Tinawag niya yung caretaker. Sabi niya, bro, Mr. Caretaker, parang may problema yung unggoy mo. Parang may mali. Sabi niya, tingnan mo, pagmasdan mo. Challenge siya pa yung caretaker. Tingnan mo, bibigyan ko to ng mani, tingnan mo yung gagawin niya. Okay, so ganun yung ginawa. Binigyan ng mani, ilagay sa puwet, at isinubo. Nakita mo na? May mali sa unggoy mo? Sabi po nung caretaker, actually sir, yung unggoy po na yan ang pinakamatalino sa lahat ng unggoy na nandito. Bakit naging matalino? Mali yung ginagawa. Lalagay muna sa puwet bago sinusubo. Ganito po kasi yan. Katulad po ninyo, okay, mayroong isang natuwa sa kanya. Marahil po isang buwan ang nakakalipas, so may dala-dala pong santol. Ano pa yung santol na malalaki? Yung santol na malalaki, may tawag doon eh. Hindi naman kalabaw. Kalabaw kasi sa mangga yun eh. Okay, so binigyan po ng santol. Natuwa naman tong si unggoy at nakita doon sa namamasyal na, ayun, kinakain yung buto. Kinain niya yung buto. Ito problema, sir. Nung ilalabas na yung buto, nakapaw, nagsugat-sugat yung puwet. 3 na kaming humahawak, hindi pa mailabas. So sobra ho yung hirap na dinanas niya. Ngayon naisip po nung unggoy na lahat po ng kakainin niya, sinusukat muna niya dun sa puwet bago niya ipasok. Kaya po siya yung naging pinakamatalinong unggoy dito. So ano po yung moral lesson? Basic lang po. Okay? Kanina po sinabi ko sa inyo, okay, na explore nyo yung sarili nyo sa mundong to. Kasi kailangan mag-fail ang tao para matutunan niya yung learning. Tama po? So study setback, find out the why, and then use them as a guidepost to help you turn defeat to success. So ibig sabihin po, hindi ka gagaling, okay, kung hindi ka magkakamali sa mga desisyon na gagawin mo. Hindi ka gagaling mag-present kung hindi mo maranasan na pagtawanan, hindi masagot yung mga tanong. Okay, so kailangan mo siyang maranasan. Tapos yun yung magiging guide mo para hindi na maging paulit-ulit yung pagkakamali mo. Kasi kung marami kang nagawang mali, mas marami kang guide para lahat ng gagawin mo maging tama. So huwag kang matakot magkamali. Okay, explore mo lang yung sarili mo. Sabi ko nga po, hindi matatanggal, hindi mo mawawala ang fear kung hindi mo may expose yung sarili mo sa fear. Ayan. Expose your fear. Ayan, grabe, no? So, failure can be valuable to you if you learn from them. Tama naman, no? So, katulad po ng unggoy, palagay nyo po, magkakamali po ba sa mga kakainin niya? Hindi na. Kasi na-experience niya eh. Hindi na mauulit yun. Alam nga namang mauulit pa yun. Di ba meron nang guide force eh.
mayroon ng guide eh. Ayun po yun. So, marahil po kailangan natin para mas mabilis lang yung journey natin. Meron kasi yung principles na learn from the mistakes of other. So, through training ng mga katulad namin na nagkikwento sa experience namin, so mas magiging maganda at guided tayo sa paggawa ng ating negosyo kasi unang-una, alam na natin yung mga maling ginawa. Okay? So, ibig sabihin, wag na lang nating ulitin. Kaya din-discuss natin sa pitfalls of the beginners, pitfalls of multi-level marketing, yung mga maling ginawa ng mga naunang nag-network at kaya sila hindi naging successful. Okay, so nag-guide na tayo. So, yun po yung ibig sabihin ng ating kwento. Okay, so grabe mo, no? So, sabi ko nga po, always, okay? So, kung sino ka ngayon, yan ay mga desisyon mo noon. At kung sino ka sa darating na panahon, yan ay mga ginawa mong desisyon ngayon. So, itong pag-attend ng training, maniwala po kayo sa akin. Based on my experience, a lot of successful people, okay, ay napakasipag po nilang attend ng training. So, wag po kayong magsasawang umattend ng training at meron kayong matututunan. Maniwala po kayo. Pero sabi ko nga po, the first thing na dinidevelop natin dito is yung discipline. Yung obedience, yung pagsunod. Kasi napaka-importanting part po ng attitude, okay, yung tinatawag nating disiplina sa sarili. Okay, so congratulations sa 181 participant. Okay, so we have 10 minutes. Kung kayo po ay mayroong question, pwede ko kayong mag-mute at ng question. So, tanggalin na po natin yung share screen para magkakita-kita na po tayo. But before that, okay, so open po ninyo yung inyong mga camera for ating picture, tapos yun. Ayan, so tingnan natin. At si Ma'am Jane nandyan, laging present. O si Tita Jo ng Cagayan de Oro. Okay, so ayan, picture muna tayo. First page muna tayo. Walong page pala to.